Mga ka-sports, usapang NBA muna tayo. Number 2 na ngayon sa Western Conference ang San Antonio Spurs at tabla sila sa record ng Denver Nuggets. Ang kaibahan, hawak ng Spurs ang tiebreaker at 3 beses pa silang maghaharap ngayong season. Kung tutuusin, kung ibang team ang Denver, posibleng nasa labas pa sila ng top 6 o top 8 ngayon. Pero kahit wala na si Nikola Jokic, may record pa rin ang Nuggets na 9/4. At take note hindi lang si Jokic ang wala. Halos buong starting lineup ng Denver ay tinamaan ng injuries. Kaya 2 o 3 lang talaga ang pwedeng paliwanag dito. Unang-una, maganda ang lineup. Pangalawa, magaling talaga ang coach. At pangatlo, swerte lang sa schedule. Sabi nga ni Kevin Durant, hard work beats talent. Pero kapag swerte, kahit talent at hard work, talo lahat doon. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat! Mga ka-sports, sa panig ng San Antonio Spurs, kompleto ang lineup nila. Pareho silang 7/6 record ng Denver sa parehong bilang ng laro. Ibinalik ni Victor Wembanyama sa normal starting role at umabot na ulit siya ng 30 minutes per game. Pero mula na mangyari yon, bumaba ang numbers ni Dylan Harper. Noon, halos 12 PPG siya, pero ngayon 7 points, 3 rebounds, 3 assists at 36% FG at 22% sa 3-point line. Pinuri pa rin siya ni Coach Johnson dahil sa kanyang sinasabing versatility ang dahilan kung bakit mahalaga pa rin si Harper sa rotation. Natural scorer si Harper pero ngayon ginagamit siya as a rebounding, passing at off-ball movement. So ngayon mga sports, dahil dito bumagsak si Dylan Harper sa rookie rankings. Mula top 5 ngayon nasa top 11 na lang siya na nasa likod na siya ni Yor Demin. Naungasan na rin siya ng tinatawag ng ilan na tinamad na rookie, si Ace Bailey, na ngayon ay nasa top 10 na. At kung tuloy-tuloy pa ito, posible siyang malagpasan ni Maxine Reynaud ng Sacramento. Kapag bumaba siya sa top 15, may panganib na hindi siya mapasama sa All-Rookie Team. Ilang beses lang kasing pwedeng mapasama sa All-Rookie Team ang isang NBA player sa buong career niya. So ngayon mga sports, balita na rin sa balak pang magdagdag ng guard ang Spurs. Ang stats ng Spurs, 13 sa NBA sa dami ng attempts sa 3-point pero madalas talunin mula sa labas. May 73 combined made threes na sina De'Aaron Fox, Devin Vassell, Jeremy Sochan at Champagne. Ang target via trade nila ay si Gary Trent Jr. ng Milwaukee Bucks. Ang stats niya ay 8 PPG, 1 rebound, 1 assist at 37% FG at 35% sa 3-point line. 24 minutes per game siya. Halos 2 out of 5 sa tres, eksaktong kailangan ng Spurs. December pa lang tinatarget na siya ng San Antonio at posibleng kapalit ng 2 second round picks. Napakalaking tulong sa Milwaukee sa future. Pero kung mangyari ito, mas maliit pa ang minutes ni Dylan Harper. 4 hanggang 5 guards ang maghahati sa minuto. Kabilang na dyan sina Fox, Vassell, Champagne, Harper plus Trent Jr. kung matuloy. Magandang punto dahil hindi nagreklamo si Harper kahit second overall pick siya. Hindi tulad ng ibang rookies na nagdadabog. Kahit si Wembanyama tahimik lang, suplado kapag talo. So ngayon mga sports, dito sa Miami Heat, Powell versus Hero. Papunta na po tayo sa trade deadline. 2 linggo na lang. Sa Miami Heat, namimili sila ng pagitan ni Norman Powell at Tyler Hero. Kung may team na magbibigay ng first round pick, posible ang trade kay Norman Powell na may 23 PPG, 3 rebounds, 2 assists at 47% FG at 39% 3-point line. Isa sa the best two-way guards ngayon at may expiring contract. Habang kay Tyler Hero naman, 22% PPG, 4 rebounds, 2 assists, 49% FG, 35% 3-point line. Pero may injury prone siya. Mas bata si Hero at kung gusto ng Miami ang pang long term, pero obvious sa insiders na mas mananalo ang Miami kapag si Powell ang main guy. Mga ka-sports, buyout plus tax ni Apron Drama.
Papunta na rin tayo mga sports sa buyout season. Posibleng ma-buyout candidate sina Chris Middleton at Klay Thompson. Pero ang problema, salary cap rules. Kapag lagpas sa first or second tax apron, hindi pwedeng mag-sign ng buyout player na ang dating kontrata ay lampas sa mid-level exception. Ang contract ni Klay Thompson nasa 17 million plus, si Chris Middleton 30M plus. Ibig sabihin, ang teams tulad ng Lakers, Clippers, Rockets, Sixers, Nuggets at Knicks kailangan magbawas muna ng kontrata bago makapasok sina Klay o Middleton. Hindi basta-basta pagkuha sa kanila dahil ang rules ang kalaban. So ngayon mga sports, sa dami ng galaw sa West, rookie battles at trade rumors, malinaw na mapapainit palalo ang NBA ngayong season. So ngayon ang tanong, tama bang bawasan ng role ni Dylan Harper? Gray Trent Jr. ba ang missing piece ng Spurs? Powell o Hero? Sino ang dapat piliin ng Miami? Comment your thoughts below at huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para sa more NBA updates. So paano? Ingat po kayo. Up, double him, Luzma inside, stolen by Keldon, and he saved it. Harper behind the back, ball! Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!